For today's video guys, papakita ko sa inyo kung paano tayo gagawa ng self-operated na lechon, no? Ito po yung lechonan guys na hindi mo na iikotin at siya na mag-iikot. Actually guys, Christmas po pala dito sa amin ngayon, dito sa Hong Kong. Kung kaya nag-request sa mga tropa na mag-lechon daw, sabi ko walang problema yan. Gagawaan natin ang paraan, no? So, ako po palang nakatuka sa pag-aayos ng pagletsonan. So, bali, ang paglilitsonan po namin guys is nasa ibabaw ng rooftop. Kung kaya, ito yung naisip kong gagawin na litsonan para hindi po makakasira ng rooftop, no? So, dito guys, gumamit po ako ng steel drum na galvanized. Ang drum na po pala ito guys is mga nasa 2 mm ang kapal po nito. So, ito yung gagamitin natin na litsonan, no? Ito yung naisip ko guys kasi nga maglilitson tayo sa rooftop at movable po ito kahit saan pwede mo siyang dalhin pag nagkakampin ka kung saan saan pwede mo lang itong isakay sa sasakyan at madadala mo na kung saan at makakapag-litson ka na. Yun. At ang litsonan po na ito guys is dual po ito. Pwede kang maglitson at pwede rin mag-barbecue. Habang naglilitson ka pwede kang mag-barbecue dito, no? So, as in maganda po ito, no? So, ipapakita ko lang sa inyo sa simpleng paraan kung paano ito gawin. Pero syempre, pwede nyo gayahin ito at pagandahin nyo pa kung paano nyo gawin. Pero itong sa akin kasi madalian lang ito, no? Biro mo, bukas na yung party namin. Tapos, ginawa ko ito is alas 11 na ng umaga, no? So, ang estimated ko na time dito guys is 2 hours lang ito natin gagawin kasi mayroon pa tayong mga ibang ginagawa. So, 11 to 1 lang to natin gagawin. Yan. So, kung makikita nyo guys, pinagdugtong ko na lang yung dalawang drum, no? Ang kagandahan sa ganitong setup guys, kasi yung init nito ay hindi lumalabas. So, meaning konti lang yung uling na pwede mong magamit dito at alalayan mo lang ng konting kahoy, ay yun makakapag-litson ka na, no? Kung nag-aalala ka na baka mabutas ito, well, marami pong paraan yan guys, no? Pwede mong lagyan yan ng lupa na clay, yung medyo clay na lupa. Yan, lagyan mo ng kahit mga 6 inch. Pagkatapos, lagyan mo rin ng buhangin sa ibabaw ng lupa, no? Para pag nilagyan mo siya ng uling, magdoble yung init niya. So, yung init na maipapasa niya doon sa mismong niluluto mo is magdodoble siya. Kumbaga, mas mainit na siya. Pero is hindi masyadong mainit sa ilalim dahil nakadoble po ito. At aside pa na nakadoble ito, is naglalagay ka pa ng lupa, no? Yun. Pero dahil sa akin, hindi ko yun gagawin dahil ito ay minumove ko lang to. Dadalhin namin yan doon sa kaibigan namin na kung saan doon kami maglilitson sa kanilang rooftop, no? So, ganito kami dito guys. Dito sa Hong Kong kasi maganda ang samahan ng bawat tropa. Yun ang banding, kumbaga pure banding na namin yun pag Sunday, pag nakalabas lahat yan, kita-kita, pagkatapos kunting inuman sa banding, yan, masaya lang magkakasama. Yan. So, dito guys, nakikita nyo na binibend ko na yung mismong rebar. Ang rebar na gamit ko guys is 10 mm lang yan, no? Good enough na yan guys sa ganitong design. Good enough na yan. Kasi pag nilagyan mo ng brace yan, matibay na. Hindi na natin yan nilagyan ng mga makakapal na mga rebar kasi mas bibigat lang pag dinadala mo kung saan saan. Okay? Yun. So, pagkatapos nito guys, yan, mag-cut na tayo ng pang-brace. Ito yung pang-brace guys na magpapatibay sa bawat paa ng ating letsonan. Yan. So, dito, ayan, pinahiga ko na para mas madali pong ilapat itong brace niya. Yan. Pagkatapos, syempre, i-welding na rin natin. Yan, para tumibay. Yan. So, ako na po pala nag-volunteer sa trupa namin. Ako yung nag-volunteer na gumawa ng ganito nga kasi well-equipped po ako. Meron ako mga gamit dito na pwede kong gamitin kaagad. Yan. So, yun. So, patibayin lang natin guys. Yan. Ganyan lang kadali guys. Anyway, basic lang naman ito pero pinipilit ko pa rin na ipakita sa inyo dahil alam ko mayroon tayong mga beginners na sumusubaybay sa ating mga ginagawa. Ayan.
pinapakita natin ito to simply sabihin sa kanila na kung ano yung kaya kong gawin, mas kaya nyo gawin yun guys. Kailangan nyo lang magtiwala sa inyong sarili at subukan ang mga bagay na hindi nyo pa nasusubukan, pero syempre mag-research muna kung paano ito gawin. Yan. So itong sinusukatan ko ngayon, ito yung patungan ng mismong lechonan, no? Ang gamit ko rin dito is 3.2 mm na rectangular bar na galvanized din. So good enough na din ito sa ganitong design na para hindi siya masira, kumbaga matibay siya. So yan, matagal pa natin tong gagamitin guys. Siguro mga ilang ano pa to, mga ilang New Year pa to natin gagamitin kasi hindi naman lagi-lagi ginagamit, no? Ganito lang guys. So 18 inch ang taas po ng ating design. So yan ay base sa aking experience. Ganyan kataas dapat yung distance ng ating lechon doon sa mismong uling na kung saan maglalagay tayo ng uling, yung mismong apoy. Yan. So, yan, kinakantuhan ko lang ito guys para dyan natin ipatong yung lechonan. Yan, pagkatapos tatanggalin mo lang ito. Yan, para dyan na makapatong yung lechonan. Anyway, pwede nyo gayahin ito kung kaya pinakita ko sa iyo step by step. Kasi kung sakaling gusto mong gumawa nito guys, is pwede mo rin itong gawin. Yan. Pagkatapos, syempre, i-welding yan natin doon sa pinaka-foundation ng drum. Ito na guys, andito na kami sa rooftop. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, no. Naglechon po pala kami ng biik at saka bili. No, yung bili na yan is 10 kg, yung biik is 4 kg. Yan. So, habang naglilechon tayo guys, pwede tayong mag-barbecue dito sa ibaba. Ayan. So, dual purpose po yan guys, no. Habang iniintay mo yung lechon mo, nakakain ka ng barbecue. Yun. Ayan. Ganyan na yung mga tropa guys. Kami dito sa Hong Kong, masayahin magkasama, mabanding mga kaibigan dahil nga, syempre malayo tayo sa ating mga pamilya. No, yan. Dahil kasi ngayon araw na to guys is Christmas party ng buong tropa sa basketball, tropa sa samahang samahang Captain Group. Ayan, yes. Pumuputok na guys. Sobrang crispy na yan. Ayan guys, sorry kung naglaway kayo pero pinakita ko lang kung paano nyo gayahin. Party na to guys. Ayan na. Yan, kita mo naman ang aking dalawang kaibigan. Yan, naghihiwa na ng pangdinakdakan. While yung isa, yan, binabaliktad-baliktad pa yung pangdinakdakan. Yan. Ito po yung si Chef Jeep. Yan. Masarap yan gumawa ng dinakdakan. Ito, Christmas party. Tuloy na. Ayan, kainan na. Yan. So guys, maraming salamat kung umabot ka sa video na to. Paki-share mo na lang kung nagustuhan mo ang video na to. Ito po, yan. Sundan mo lang kung paano natin ito gawa. Madali lang ito, promise. Sundin mo lang. Yan. At belated Merry Christmas sa ating lahat. Advance Happy New Year. Bye-bye.